Stop pretending that you're talking about health when you actually mean appearance, okay? What? What? Hindi naman daw pagiging healthy yung dinidiscuss ko, yung appearance lang daw pinapansin ko. Hindi ba magkaparehas lang yun pag naging payat at healthy ka, gaganda appearance mo? This is shaming. Number two, a woman's body, mga katawan namin, appearance namin mga babae, is not a man's resume or pampaboost ng ego. What? Pampaboost ng ego? Ang sabi ko dun sa video ko, girls, kapag single mom kayo, wag nyo nang hayaang maglumba-lumba kayo. Magstay healthy tayo. Kasi nga, single mom na tayo, may batang umaasa sa inyo. Kawawa naman yon kung magiging unhealthy kayo at hindi nyo siya makakasama ng matagal. Don't be selfish. Sabi ko, stay healthy tayo, guys. And then, napunta tayo sa pagbuboost daw ng ego ng lalaki. Dahil lang sinabi ko na stay healthy tayo mga babae, no? Mga babae natin dyan, mga kamag-anak nating babae, lahat ng babae, stay healthy. Napunta sa ego ng lalaki. What? Hindi ako branding project mo. My worth, our worth as a single mom, does not exist to boost your ego or a man's image. If you're the type of man, if you're the type of guy who needs a woman's body to feel respectable, then you are already insecure. What? Insecure ako. Insecure. I like this. Ganito lang yan. Ibabalik ko sa'yo, miss, yung sinasabi mo. Kung hindi batayan yung imahe ninyo para maging respected yung lalaki, bakit gusto ng karamihan ng babae ng lalaking mayaman, presentable, kung hindi naman pala nakaka-apekto yon sa kanilang imahe? So ano ibig sabihin ko doon sa sinasabi ko mga soy, no? Gusto ng babae yung top tier na lalaki kasi nga nagre-reflect din sa image ng mga babae yon kung anong klaseng isda o big fish na lalaki ba yun na bingwit nila, piloto ba yan, lawyer ba yan, bakit nagsisiksikan doon yung mga babae, mostly sa professionals, and doon sa mga lalaking kumikita ng milyon-milyon. Bakit kamo nagsisiksikan sila doon? Kasi alam natin deep inside na bukod sa nabibili yung gusto nilang mga bagay, nakaka-apekto rin yun sa imahe ng babae dahil nga yung lalaki nila respected ng society. Ngay pagmamalaki niya sa family niya, may pagmamalaki niya sa relatives niya kasi nga piloto yon or seaman yon na may malaking kinikita or milyon-milyon na kinikita sa business. So, ano bang ibig sabihin ni Soy dito? Yung partner natin, nagre-reflect talaga yan sa image natin. So, hindi ko gets bakit sineseparate ninyo yung katawan ninyo, yung image ng itsura ninyo, yung pag-aalaga ninyo sa sarili at hindi dapat siya nagre-reflect sa image ng lalaki, which is vice versa. Pares nagre-reflect yan, kaya nga mag-partner kayo eh. Kaya nga ayaw ng lalaki na kumuha ng babaeng stripper eh. Kasi bakit? Nagre-reflect yan sa image niya bilang lalaki. Right? Diba? Kaya nga ayaw ng lalaki na may mataas ang body count na babae. Why? Kasi nagre-reflect yan sa image ng lalaki. Kasi kung sino yung kinuha mong partner, sumasalamin yan kung anong klaseng tao ka din. Kasi kung anong klaseng frequency din na-attract mo at energy. At yung dating market value, kung gaano ba kataas yung halaga mo sa market, sa dating market value. Sumasalamin po yun in short. Pinaliwanag ko lang one by one. What? Third, calling a woman selfish because of her body, because of her size, especially a mother, a single mother, is just wild. Alam mo kung anong selfish? Yung mga sinasabi mo. Reducing woman's value to how pleasing siya dapat in the eyes of men. While you're ignoring the effort, the sacrifice, and the responsibility na ginagawa niya as a parent, as a single parent. Alam niyo, Soy, this is why, bakit lagi ko sinasabi sa inyo na wag na lang kayo pumunta sa single parent. Hindi worth trouble. Hindi worth it. Tignan mo naman, napakagulo, di ba? Kasi sinasabi ko lang naman sa video ko, stay healthy tayo, mga single mom. Kasi nga may baby ka na, may umaasa sa'yo. And wag mo din pahiya yung magiging partner mo. Paano? Pakita mo presentable rin yung sarili mo, di ba? And then, pinunta niya na tayo, guys, sa hindi daw natin pinapansin yung sacrifices. Saan napunta yun? Bakit humugot na sacrifices just to win the argument? What? Fourth, you're using God. Nadamay na naman si God sa kagaguhan niyo. Using God
to shame women, to shame single mothers, calling our bodies demonic. Excuse me, kasi may 3 akong anak eh. Pero kung waistline yung pag-uusapan natin, papatulan kita. Boom! Papatulan niya ako, guys. Mami, easy lang, mami. Easy lang. Tropa tayo, mami. Pero mali. This is spiritual abuse. Well, the Bible talks about self-discipline, self-respect, but it also talks about gentleness, love, and guarding your tongue. Gupitin ko yan eh. And lastly, the audacity to blame women in choosing the wrong partner, the wrong husband. And then you blame them. You blame us again for our bodies. And then you're blaming us again for not being presentable enough sa inyo. At some point, the problem is not us. Kayo talaga. Ikaw, yan, ganyang thinking. Calling women demonic. Pinagsasabi mo po. Ang tindi mo, talagang putting all the blame sa women, choosing the wrong man, not taking care of their health, pati yung ego nyo sa amin, kasalanan namin pagka hindi kami maganda, pangit kayo, hindi nabubusong. Asan ang accountability nyo? Sige, bigyan nyo kami ng pang-gym membership. This is just so disrespectful, kuya. You are covering disrespect as real talk. Do not put all this responsibility in one gender sa amin mga single mom. I'm sorry, pero ang lakas mo mangaral sa mga babae. Try mo pangaralan yung mga lalaki, okay? Try mo mangaral about commitment, self-control, ano pa ba? Accountability, magpakalalaki, ganyan, magtatamad-tamad. Para wala ng single mom. Speaking of accountability, sabi mo, turuan ng mga lalaki, hindi ba dapat ikaw din magturo ka sa mga babae niyan? Gaya niyan, sabi mo, maraming single mom kasi mga lalaki hindi marunong. Hindi ba kayo namimili ng lalaki sa buhay ninyo? Bakit walang accountability sa part na yun? And maybe they will have the chance to prioritize themselves. Bigyan ng budget pang salon, ganyan. Teach men to be providers. Bigyan daw ng pansalon and teach them para maging providers daw yung mga lalaki. Pero bawal natin turuan yung mga babae para maging decent. Presentableng katawan, healthy katawan, maging maayos ang kaisipan, disiplinado, hindi bungangera, hindi combative, bawal silang turuan. Kasi pag tinuruan natin yung babae doon, ganito gagawin nila. Fair enough. Because that's how women can afford healthy lifestyle. 100% burden sa babae. That we choose wrong, we eat wrong, we look wrong. Kami yung problema, no? Hindi ba pag-iwas sa accountability yan? Kasi tayo naglalagay ng pagkain sa bunganga natin, hindi naman ibang tao, ate. Di ba kayo yun? Yes po, kayo. You are not talking about health, kuya. You are talking about our worth, our morality, and the punishment. Lahat sa amin eh. Obese, selfish, demonic, evil, ano pa? A bad partner, a bad mother dahil hindi na maaalagaan yung anak pag namatay kami agad dahil sa health. It's not health. You're referring to appearance. This is public shaming na pinalalabas mong concern ka sa health. Asan yung accountability yung mga lalaki na baka naman yung babae kaya tumaba dahil nag-stress eating siya, may depression siya, ganyan. Dahil the man, her husband, the ex, has failed to provide. This is just, blame women so the men will feel better. Hindi ko maano eh, parang ang tingin sa single mom, damaged goods, ganun. Ang intindi ko is parang single mom na nga, wala nang value. Ate, correction, hindi ko sinabing pag single mom walang value. Ang sinabi ko, single mom ka na, pangalagaan mo na yung katawan mo. Kasi nga, mas lalong bababa yung value mo. Kasi nga, single mom ka na. So, therefore, kapag sexy ka as single mom, kahit papano, mataas yung value mo pa. Unlike, sa single mom ka na, tapos sobrang, alam mo yun, gets mo ako eh. Pero ayaw nyo lang eh. Mababang value na. Tapos, on top of that, pag naging overweight ka pa, wala na. Sobra na. Wala ka ng value. And demonic evil. That single motherhood plus overweight, moral failure? Ganon? Let me know in the comments kung okay lang yung reaction ko. Pero, kasi I don't see it about concern about sa health.
I see it as shaming.